Magandang araw po sa ating lahat. Ito naman po tayo sa Usapang Politika dito sa YouTube at Facebook. Ito po si Professor Tonton Contreras. At ang pag-uusapan po natin ngayong araw na ito ay tungkol dito sa chismisan na nangyayari, mga blind items. Siguro alam niyo naman kung sino si Marites. Ano ba ginagawa ni Marites? Ni Marites kasi galing ito doon sa Mari, alam mo na ba yung latest? So ito yung nagiging word natin sa mga chismosa at mga chismoso na rin. Ah, Kagabi ba yun, naglabas ang isang pahayag ng ating Pangulo na nakakaintriga. Parang tinalo na nga niya si Christopher Min eh. Kasi meron siyang binanggit na isang kandidato na hindi niya inalanan. So blind item na ang kandidatong ito daw ay nagdodroga. Cocaine addict. Of course, hindi niya inalanan. Pero sinabi niya ito ay anak mayaman. At hindi daw niya alam kung bakit bilib na bilib ang mga tao dito. Wala naman daw itong nagawa. So malamang alam na natin kung sino tinutukoy niya dito kasi alam naman natin kung sino yung nitong past few days ay ay nagiging laman ng kanyang pag-atake, di ba? At siguro ayokong gamitin yung word na bobo. Siguro manhid ka na lang, hindi mo alam, wala kang pakaramdam kung hindi mo mahuhulaan ito. Although hindi ko babanggitin yung pangalan kasi ayoko na makasuhan naman ako ng libel. Kasi sabihin, hindi nga nginalanan ni Presidente, ba't nginalanan mo? Pero alam naman natin sino bang malakas ngayon, sino bang nangunguna sa survey, bakit bilib na bilib ang mga tao dito, anak mayaman. So, malinaw na meron siyang tinutukoy. Ayaw niya ngalanan. So ito yung laman ngayon ng mga ugong-ugong malakas na ugong-ugong ng mga tao, nagtatanong totoo ba to, and so on and so forth. Pero meron ng kampo na nagre-react. Yung kampo ni dating senador at ngayon kandidato na si uh, Ferdinand Marcos Jr. Yung mga BBM loyalist ay up in arms. Hindi naman ginalanan yung kanilang kandidato pero sila ay alam na nila na parang tinutukoy dito yung kandidato nila. Bagamat tingnan natin na wala namang binabanggit ang Pangulo na pangalan. So ando na yung, kasi sabi nga naman iba, hindi ka na nag-iisip pag hindi mo alam na siya pala yung pinaparinggan. Ngayon ako, ang tingin ko kasi dito, dagdag na naman to sa drama natin ngayong eleksyon, na parang for me it's becoming, we are cheapening the electoral process with all of this mudslinging. Ang ano ko naman dito sa Pangulong Duterte, kung kilala mo pala tong taong ito, alam mo, may pruweba ka na siya pala ay nagdodroga, bakit hindi mo pinatukhang? Bakit hindi mo pinahuli? Yung mahirap na tao, yung nasa kalye lang, nakatira sa squatters area, tinutokhang nyo eh. At malimit, manlaban pa yun, napapatay pa. Di ba yan yung poster ng drug war na nasasabi natin, mga mahihirap na small-time peddler o pusher ng drugs o user ng drugs. Yun yung mga tinutokhang. Yun ang mga namamatay. Pero itong mayaman na kandidato ay binablind item lang. Parang chinichismis lang. Alam mo niyo mabamari kung ano yung latest. Merong isang kandidato, mayaman, gumagamit ng cocaine. Abay kung mga chismoso nung nila chismoso sa kanto, normal na yan eh. Pero ang isang presidente, nakakahiya. Hindi ba? At saka kung talaga naman palang, 'di ba ang ano ko dito talaga inuulit ko, ang Pangulong Duterte, ang kanyang mantra, ang kanyang number one na
naging focus ng kanyang administrasyon, lalo na mga unang bahagi, ay yung war on drugs. At hinahamon siya dyan, humuli ka ng big fish. Puro lang naman mga small fish ang mga nahuhulit na mamatay. Mga mahihirap, mga nakatsinelas lang, mga nasa laylayan, sabi nga ni Aling Lenny. Pero yung mga katulad itong mayayamang kandidato o mga magkakandidato, chinichismis na lang, ganun na lang ba yun? Bakit ganun? Di ba? Ako hindi ko alam kung totoo yung balita na yan. Although nasa isip ko merong naglalaro na personalidad kasi hindi naman ako tanga. Nag-iisip naman tayo. Alam ko naman kung sino yung tinutukoy ng Pangulong Duterte. Pero para sa akin, kung yan ay totoo at hindi chismis, bakit hindi nyo hinuhuli? Malaking isda yan eh. Bakit nagpaparinig lang? Nagpapatutsada lang? Ano to? Sabong? Na nagpapakiramdaman, nagigirian ang mga magkakatunggali sa politika? Kawawa naman yung mga namatay. Kawawa naman yung mga maliliit na tao na hindi ganito kamakapangyarihan o kayaman, na hindi na pagchismisan, sa halip ay mga naging malamig na bangkay at pinaglamayan ng kanilang mga pamilya at mahal sa buhay. Nakagagalit eh. And to think it's because we don't even know whether it's true. It could be true, but maaaring nangyari nung kabataan nitong taong ito, or it could happen in the past. Okay? But nevertheless, if there is evidence, then it is so unprecedented, and unprecedented, di ba? Na parang gamitin mo yung platform mo, yung bully pulpit mo para mag-chismis. Naging chismoso na ang Pangulo. Anyway, iwanan natin yung marites na yan tungkol sa di umano ay pagiging cocaine addict ng isang kandidatong pagka-presidente o kandidato na tumatakbo. Although hindi naman pala binanggit kung pagka-presidente, kandidatong mayaman o whatever. Pumunta naman tayo sa isang issue tungkol nga dito sa bangayan ni Pangulong Duterte. At hindi bangayan kasi hindi naman nakikipag-away sa kanya Senator Marcos. Pero parang malinaw na na parang nag-aaway na talaga yung dalawa. Although si Bongbong hindi naman sumasagot. 'Di ba? Na parang tinawag na siyang komunista. Okay? Eto at parang wala lang. Pero alam mo, typical kasi ito sa mga Marcoses, napansin ko eh. Hindi sila nakikipag-away. Kahit anong sabihin sa kanila, they take it diplomatically. They don't quarrel with people, with their critics. I don't know whether it is because of the training that they got from their father, it's just in the genes, but after all the things that they have been, the accusations and the allegations and the mudslinging, whether true or not, you don't see them lashing out. It's basically, I think it is the breeding itself, and that is something that impresses me. Well, I'd admire them. I admire them for that. That wins my admiration. Like, if only for that, na parang wala, hindi yata nagagalit yung mga to eh. Baka iba naman paraan nila na-express ang galit nila, pero kahit anong atake sa kanila, katulad nitong nangyayari ngayon, tawagin ng komunista, yung nagkakaroon ng ganong klase ng mga anggulo ng yung tahasan kang tinapatan nito ni Bongo, di ba, yung mga ganon, di sila nagagalit. Well, it's just probably their style. But for me, I'm impressed. Okay? Pero iyan kasi yung nangyayari ngayon dito kay Bongbong eh. Isa yan sa mga fault niya eh. Isa yan sa mga pinunakon na eh.
na parang wala siyang spine when it comes to the president. Well, Amy Marcos, to her credit, has become lately also critical doon sa family investigation. Bumaba na rin si Manang Amy ng mga tanong niya. Okay? At marinig mo, nagbabatikos na rin, pinupunan na rin ni Manang Amy ang mga nangyayari sa pamahalaan na hindi niya gusto. Pero si Bongbong, wala ka marinig na kritisismo. Para sa akin nga, this is what you get for I don't know whether he's winning points for this, but para sa akin, yung maybe this could be a signal, the animosity that the president is exhibiting towards him, mas at least magising na siya doon. Hindi mo naman kailangang ipagtanggol o hindi mo naman kailangang suportahan lahat ng mga desisyon ng Pangulo. Kasi tingnan mo na lang lahat yata ng isa yung parang sabi ko, pag manalo si Bongbong Marcos, are we going to see the continuation of the Duterte policies? Parang wala siya makitang masamang tinapay kay Duterte eh. Okay? Pero ang kanyang mga supporter galit na. Galit na ang mga BBM loyalists kay Digong. May mga nababasa ako na gusto na ring ilaglag ng BBM loyalist si Sara. Kasi damay-damay na daw eh. So, magkakaalaman na tayo ngayon kung sino ang mas durable, sino ang mas resilient, sino ang mas enduring. Ang Marcos loyalist ba na loyal kay BBM na ngayon o ang diehard Duterte supporter? Doon tayo magkakaalaman kung sino mas marami sa kanila. Kasi naghihiwalay na eh. Nagkakaroon na ng yung diehard Duterte supporter Marcos loyalist alliance, nabiyak na. Nabibiyak na. O nabiyak na nga, di ba? So ito lang masasabi ko dito. You know, it is really, you know, it's really amazing that politics can just change overnight. The alliances can realign, realignment of forces. But you know, seriously, nalulungkot ako. Kasi sa halip na pag-usapan natin ng mga issue, pula-pula ng putik. So sa nangyayaring ito, sino dito masasaktan? Sino dito ang makikinabang? Sa pagkilos ng mga BBM loyalists ngayon, sila ngayon ay nagiging yung nag-umihiwalay na. Okay? So, sino ngayon ang mababawasan ng boto dyan? Maaaring si Bongbong mabawasan ng boto. Pero ang tanong, lilipat ba sa mga Isko, Moreno, Leni Robredo supporters? Eh, andyan pa naman si Bongo na iboboto naman ng DDS. Ang tanong, ito bang mga paninira ay magkakos ng kasi may nagtanong sa akin, ito bang pagsasabi na si Tutut ay cocaine user, makakaapekto ba 'yon ang bilang? Abay depende yan sa klase ng pag-aanito o pagpupuon ng mga supporters ni Tutut. Kung hindi na nila iboboto si Tutut, di ba? Kakatawa din Tutut. Kasi ayoko nga magsalita, ayoko mabanggit yung pangalan kasi hindi naman talaga binanggit ni Pangulong Duterte. Baka sabihin pa pinapangunahan ko, malay mo iba pala yun, malay mo si Rastaman pala yun, di ba? Hindi ko naman niya sinasabi si Tutut eh. Si Rastaman yun, mayaman si Rastaman, di ba? Mayaman si Rastaman, siya nagdudroga. O di ako pa ngayon ang magiging, sa ako pa yung magkakaproblema. Samantalang hindi naman binanggit ni Pangulong Duterte si Tutut, di ba? Oh. So tingnan natin kung magkakaroon ng epekto to. Meanwhile, may ito ang Marites. Mare, alam mo bang latest? Marites. Alam mo, natawa ako, may natanggap akong text ngayon, hindi pa na message kung tungkol doon sa mga sa mga bagong mga kapatid ni Marites na na lumalabas ngayon. Hindi na lang Marites ang pinag-uusapan natin kasi ang Marites, ito yung alam nyo na ba mga Mari ang latest
ang tagapagbigay ng latest na chismis, ang orihinal na tagatawag ng meeting de avance. Pero hindi lang pala yan si Marites, merong Marisa. Alam mo kung sino si Marisa? Mare, ito pa ang isa. Ito naman yung hindi nagpapatalo, kailang meron siyang sariling i-chismis. Lagi may pahabol na isa pang pasabog. Si Marisa yan. Meron ng Maribel. Naku mga Mare, believe me, totoo yan. Maribel, naku Mari, believe me, totoo yan. Ito yung tagadagdag credibility daw ng mga nasasagap na latest issues. So merong Marites, merong Marisa, may Maribel, hindi pa dyan. May Mariposa. Sino ba si Mariposa? Mare, post ko na ha. Ito naman yung maagap sa pag-post sa mga social media. At kakambal niyan si Maricel. Ito naman yung lagi may daladalang cellphone. Ang maring hindi mawalay sa cellphone niya, kaya digital ang bilis ng chika. Naka-group chat agad para walang absent sa tropa. Yan si Maricel. Pero meron namang Maricon. Sino ba si Maricon? Ang maring laging kontra sa trip ng iba. May sariling panapaniwalaan. Pero chikadora pa din. Ito yung chismosa na, paniwala ka dyan. Di totoo yan. Ganyan. Pero nakikinig. Pag wala nang iba, siya naman yung pakakalat. So marami yan. Merong Marimar, may Mariela, may Maricris, may Marilet, may Marisol, may Marife, may Marieta, may Martina. Tapos may lalaki pang dalawa, Marvin and Martin. Hindi ko na babasahin na wala tayong oras. Pero nakakatawa talaga ang sense of humor ng mga Pilipino, di ba? Kahit malala na problema na, itinatawanan na lang natin. Diyan tayo talaga na, kaya sabi ko sa inyo, kahit magkaroon ng dilubyo, kahit magkaroon ng nuclear winter, ang Pilipino yata magsusurvive kasi tayo ay talagang napaka-resilient at ang mga trahedya ay kinoconvert sa komedya. Ito ang Marites. Alam nyo ba, yung spiritual advisor ni Pangulong Duterte, yung si Kibuloy na pastor, na-indict sa Amerika, gawa ng sex trafficking. Yan, balita yan ha. Hindi ako pwedeng malibel dyan kasi nasa balita yan. So yun ang Marites. Yun ang latest. At ang latest natin, tumataas na po ang aking subscriber, lampas na ng 500. Pataasin naman natin, pabutin natin 1,000 para namang awa ninyo. Mag-subscribe na po kayo sa aking YouTube channel. Dito lang po. Yan. Sa baba nito. Yan. Ba't yung kamay ko nawawala? Basta yan ang kamay nito nawawala. Yun. Doon. Meron yung button na i-hit nyo na subscribe. Okay. Sige po. Tigilan natin tong kwentuhan na to. Bukas uli ha. Abangan nyo po. Sana po nakapagturo ko sa inyong kaisipan, haplos ko yung mga puso, at nakapagbabago ako sa inyong mga pananaw sa buhay, kahit sa usaping political, man lang. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach minds, touch heart, and transform lives. At sana nakapagsilbi ako sa bayan, dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Ito po si Professor Tonton Contreras, lagi nagpapayo sa inyo na mag-ingat, lagi pa rin dumistansya, lagi pa rin gamitin ng face mask. At kung gusto nyo sa mga siksikan, gamitin pa naman ng face shield. Hindi naman po bawal. At magpabakuna, huwag pong pasaway. Huwag pong maniniwala sa mga fake news. Sa mga sabi-sabi, nagsisimula na po ang mga booster shots ngayon. Sa mga medical frontliners, aabutin din na tayo ng panahon na magkakaroon din tayo ng booster shot. Pero paano kayo mabibigyan ng booster kung hindi ka nagpabakuna? Okay, magpabakuna po. Sige po. Ang lagi ko pong sinasabi, UP naming mahal, Animo Lasal. Maraming salamat po. Hanggang bukas na lang uli sa susunod nating kwentuhan. Ingat po tayo.